So mga bagay na maaari mong gawin kung walang paramdam ang isang lalaki. Napakahirap nito mga kamamay. Yung tipong tinitiis kayo ng lalaki, yung tipong isang linggo na yung lumipas, simula nung nag-away kayo pero hanggang ngayon, hindi talaga siya nagpaparamdam. Ang tigas. Lalo pat alam po ninyo na wala naman kayong kasalanan. Di ba? Alam niyo po na, halimbawa, nagtaas lang kayo ng boses dahil ng babae siya. Pero ang nangyari, lumayo, lumayas ng bahay, at isang linggo na simula nung hindi pa siya umuwi. Ang sakit sa ulo. Nag-aalala ka na kung nasaan na ba siya. Baka mamaya, may kasamang ibang babae. Ang sakit sa ulo mga kamamay, di ba? Ang sakit sa puso kasi wala kang idea eh. Ikaw yung asawa, ikaw yung girlfriend, pero bakit tinitiis ka? So mga kamamay, pag-usapan natin kung ano ba yung mga bagay na maaari niyo pong gawin, na maaari niyo pong i-apply sa isang lalaki sa mga panahon na hindi siya nagpaparamdam o tinitiis ka. So mga girls, bago natin ito pag-usapan, bago ko po i-share sa inyo yung mga dapat yung gawin na yan, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba para sa ganon, ma-appreciate ko po. At syempre, ma-recognize ko rin po kayo bilang isang totoong followers and subscribers natin dito sa ating munting channel. Alright? Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin sa mga panahon na hindi talaga nagpaparamdam ang isang lalaki na yan? So number 1, mas mabuting magpakabisi ka na lang at ituon mo ang atensyon mo sa ibang bagay. Yes, mga kamamay, as long as alam nyo po na wala kayong ginagawang kamalian, hindi po kayo yung naging toxic, hindi po kayo yung nanloko, hindi po kayo yung nagsinungaling, wag po kayong maghahabol. Wag niyo pong hahanapin at magiging needy kayo sa isang lalaki kapag kaganyan. Tandaan niyo mga kamamay kapag hinabol niyo po yung isang lalaking makasalanan, tandaan niyo, hindi magiging high value ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Mas iisipin pa niya na itaas ang kanyang pride at mas iisipin pa niya na ikaw yung nagkamali kasi ikaw yung naghahabol. Kahit sabihin pa natin na gusto mo lang maayos ang lahat. Kamamay, gusto ko lang magkabati kami. Oo nga, gusto mong magkabati, siya. Willing ba siyang magbago para maging okay ang lahat? Hindi naman eh. Mas lalo lang humahaba ang sungay. Kasi habol ka ng habol. Kasi ayaw mong iparealize sa kanya yung pagkakamali niya. Kaya mas magandang gawin mga kamamay, mas ituon mo ang attention mo sa ibang bagay at makapakabisi ka. At sa ganyang parang, pag nakita ng isang lalaking busy ka at nagiging masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo, diyan siya ngayon magpaparamdam sa iyo. Sigurado po yan mga kamamay. Alright? So next, mas mabuti rin na huwag ka munang mag-chat, tumawag, at maging makulit. Yes mga girls, yung iba dyan, kapag umabot na ng isang linggo ang paniniis at hindi pagpaparamdam ng isang lalaki, aligagana eh. Hindi na alam kung anong gagawin. Kamamay, baka may lalaki na baka may babae na kamamay, baka nagluloko na. Kamamay, baka kung napaano na. Mga girls, malaki na yan. Mga girls, hindi na yung batang alagain. Mga girls, may utak yan. Kung alam nyo kayo ay pumili ng isang lalaking maayos, hindi kanya titiisin. Hindi niya matitiis na naghihirap ka. Okay, na nasasaktan ka. Kaya mga girls, huwag ka munang magparamdam. Huwag ka munang mag-chat. Huwag ka munang tumawag. Kasi lalo lang lalayo ang lalaki. Kasi isipin ng isang lalaki na naghahabol ka sa kanya, nangungulit ka sa kanya, hindi mo kaya nang wala siya sa buhay mo. At pagiging low value yon. Gusto niyo ba palagi na laging ang tingin sa inyo low value? At hindi lalo kayo balikan? Hindi lalong magparamdam? Kaya please, ako nang nakikiusap sa mga panahon na tinitiis kayo, sa mga panahon nag-no contact rule sa inyong isang lalaki, huwag muna kayong magparamdam. Huwag muna kayong mag-chat. Alam niyo siya yung mali Alam niyo siya yung nagsinungaling, nagloko ng babae. Diba? Nagtaksil. Ba't kayo maghahabol? Mamimihasa yan. Mamimihasa at hindi matututo.
Kaya kung siya ay umalis, matuto siyang bumalik at humingi ng sorry at patawad. Para sa ganun, pagsisihan niya ang kanyang mga ginagawang kalokohan. At isa yang bagay na makakatulong sa inyo mga kamamay para tumaas ang value po ninyo. Huwag muna kayong tumawag, mag-chat at mangulit sa kanya. Okay? So next, sa halip na magpaka-stress, bakit hindi mo piliting sumaya at ngumiti? Yes, mga girls, alam ko po, mahirap po ito. Mahirap pong gawin, kamamay. Paano ako ngingiti kung yung lalaki malayo sa akin? Paano ako magiging masaya kung yung isang lalaki nag-no contact rule na sa akin? Wala ka namang ginagawang mali eh. Bakit siya lalayo? Wala siyang karapatang lumayo. Wala siyang karapatang hindi magparamdam sa iyo kung alam mo na maayos siya. Kaso siya na nga yung nagloko eh. Siya na nga yung nagsinungaling eh. Tapos siya pa yung may ganang mag-no contact rule. Ano siya, gold? Kaya please mga kamamay, sa halip na magmukmok, yung iba dyan nagiinom eh. Nagiinom talaga eh, nagpapakasasa sa alak eh dahil iniwanan daw sila. Dahil lumayo daw sa kanila. Yung iba sinisisi pang sarili. Dahil daw siguro sa kanilang sarili, ugali, kaya lumayo yung lalaki. Pero sa madaling sabi, toxic talaga yung lalaki eh. Sa madaling sabi, kahit siya yung nakagawa ng kasalanan, siya pa yung nagmamatigas. Kaya please, pilitin yung sumaya. Isipin yung mag-isip kayo, common sense. Diba? Iniwanan ka dahil sa maayos ka? Iniwanan ka dahil sa high value ka? Ganyan ba ang totoong lalaki? Ganyan ba ang nag-iisip na lalaki? Mang-iiwan dahil sa high value ka? Diba? Dapat kung sino mang mang-iiwan, dapat yung high value yung mang-iiwan kasi wala siyang mapapala doon sa mga low value yung lalaki eh. Kaya please, imbes na maghabol, imbes na magmukmok, umiyak, mag-inom, sirain ang buhay mo, pilitin mong sumaya. Nandyan pa mga kaibigan mo, ayaw mo nun, may laya ka na, may kalayaan ka na muli mong ituloy ang saya ng buhay mo. Kasama yung mga kaibigan mo, di ba, nung dalaga ka, nung single ka pa, nagagawa mo lahat. Di ba, nakakagala ka, nakaka-mountain climbing ba ang tawag doon? Nakakakit ka ng bundok. Diba? Ano pa bang ginagawa mo? Nakakapanood pa kayo ng sine ng mga kaibigan mo. Diba? Nakakagala pa kayo kung saan nyo gusto. So ngayon mo ilabas. Ngayon mo gawin yan. Para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Kasi ang mga lalaking yan, ewan ko ba sa mga lalaking yan, pag nakikita ka niya ng masaya, pag nakikita ka niya ng buo, pag nakikita ka niyang hindi siya kawalan sa buhay mo, lalo siyang nagpupumiglas na bumalik. Lalo siyang pumipilit na sumulpot muli at guluhin ka. At ikaw naman, dahil si marupok, dahil si martir, pag nakita mong humihingi ng sorry, lumalambot ka kaagad. Diba? Pinapatawad mo kaagad. Nahaplos ka lang ng konti. Okay na kaagad. Please naman mga girls, pilitin nyo munang maging masaya. Bago kayo mangarap na baka babalik pa sa inyo yung lalaki, maging masaya muna kayo. Kailangan ipakita nyo sa lalaki na stress-free na kayo. Masarap na uli kayo. Diba? Mayabo na ulit kayo. Pakita nyo muna yan, mag-grow muna ulit kayo. Huwag kayo magpaka-stress. Kasi sa mga panahon na nagpapaka-stress kayo, habol kayo ng habol, nagdidiwang ang mga lalaki. Kasi mas gusto nila yon. Mas gusto nilang nagkakandara pa kayo at patay na patay kayo sa kanila. Lalo silang lumalayo. Lalong lalong tumataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Di ba? So, kaya mga girls, ngumiti kayo. Gawin nyo yung mga bagay na gusto niyo at makakapagpasaya. Mas makakatulong yan sa mga panahong hindi nagpaparamdam sa inyo ang isang lalaki. Alright? And last, huwag mong kalilimutang humingi ng tulong sa itaas. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kamamay, kung gaano kabigat ang mawala ng partner, ang mawala ng asawa, ang mawala ng jowa, lalo pat may mga anak kayo, lalo pat kumakain kayo, okay, ang hirap kapag wala kang partner, hindi nagpapadala, hindi nagbibigay ng perang pambili ng pagkain. So sabi ko nga palagi sa inyo mga kamamay, huwag kayong dumipende palagi sa isang lalaki. Hanggat nandyan ang isang lalaki, humanap kayo ng sideline kung paano kayo kikita, kung paano kayo magkakapera, kung paano nyo mabibili yung mga gusto ninyong bilihin. Para sa ganon, kapag dumating nga yung pagkakataon na ganito, yung panahon na ganito, hindi kayo nagkaintindihan, lalo pat hindi mo alam kung bakit siya pa yung may ganang lumayo,
kaya mong makasurvive. Kaya niyong makasurvive kumain ng mga anak mo at hindi umasa sa kanya. Para sa ganun, ng isang lalaki ay hindi niya matiis ang kagaya mo. Okay? Gaya nga nasabi ko palagi, saka sila babalik pag nakikita nila na kaya nyo pala kahit wala po sila. Kaya hanggat maaari, huwag kayong titigil na humingi ng tulong sa nasa itaas para gabayan, para hawakan ang puso at isipan ng isang lalaki na magising sa katotohanan. Okay? Kasi yung iba dyan sila na yung nagkamali, sila pa yung nagmamatas lalo na yung mga lalaking ganyan, galit na galit ako sa mga lalaking ganyan Sila ba yung mga lalaking hindi abot ng kaalaman yung pagiging responsable? Alam naman nila na sila yung nagkamali, ayaw pa nilang aminin, nagmamatigas pa sila, tinataas pa ang pride sa inyo. May mga ganyang lalaki, hindi ko maintindihan. Kaya ako ay nagkakaroon ng idea sa mga dapat nyong gawin talaga para matauhan yung mga lalaki na yan. Kaya please, hanggat maaari mga kamamay ang ating last tips, huwag kayong makakalimot na humingi sa nasa itaas kasi walang imposible sa kanya. Alright, so sana makatulong mga kamamay ang ilang mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig at sana ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.